posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Remember Ishmael. Ang pag-aaral po natin ngayon, pinamagatan natin, Remember Ishmael. Alalahanin, tandaan din si Ishmael. Salamat Panginoong Diyos dahil maaari kaming matuto mula sa kasaysayan ng marami mga tao na narito't nakatala sa Biblia. Sa aming paglapit sa iyo, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Linisin niyo po kami. Paging dapating tumanggap ng pagtuturo, pagtutuwid, pagpapagaling, pagpapalakas, pagpapala mula sa inyo. Nawa ang inyong Espiritu ay manahan sa amin, kapayapaan na maghari sa aming puso. Ilayo niyo kami sa mga masasamang tao at masasamang espiritu. Turuan niyo kaming matuto mula sa inyong kaliwanagan. Nawa Panginoon, habang kami ay nananahimik sa iyong paanan at humihingi ng katuruan, kayo rin siyang mag-alaga, magtanggol, at kayo rin po ang magpala sa mga mahal naming di namin kasama ngayon. Bless your people, glorify your name. We ask you, Lord, speak to us, use your servant as your instrument, and may your wisdom be our light. In the name of our Lord, our teacher, our Savior, Jesus, your Son, we pray. Genesis 16, 1-4. Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children, but she had an Egyptian maidservant named Hagar. So she said to Abram, "The Lord has kept me from having children. Go, sleep with my maidservant. Perhaps I can build a family through her." May edad na ang mag-asawa na si Abram at si Sarai. Ang pangalan pa nila na hindi pa Abraham at hindi pa Sarah. At desperada na itong babae na hindi na yata magkakaroon sila ng anak. Kaya ang kanyang iminungkahi sa kanyang asawang lalaki na si Abram, sabi, "Ibibigay ko sa iyo ang aking pangunahing katulong na babae. Siya ay sipingan mo at nang baka sakaling magkaroon kayo ng anak, nang makabuo ako ng pamilya kahit man lang siya ang maging kasangkapan." Ito po ay isang common practice nung panahon nila. Sapagkat napakahalaga sa kanila yung patriarchal system, kailangan ang lalaki magkaroon ng anak. Kaya kung ang babaeng asawa niya hindi magkaanak, kadalasan yung isang katulong ay kinukuha, pinipili, at pagkatapos ay sa pamamagitan nun nagkakaroon ng anak. At pag nagkaanak yon, ibinibigay uli yung anak doon sa tunay na mag-asawa. Kumbaga ay naging kasangkapan tuloy yung babaeng katulong. The Bible doesn't pass moral judgment on this issue at this point, but suffice to say, culturally, it was a common practice at that time. Abram agreed to what Sarai said. So Sarai took her Egyptian maidservant Hagar and gave her to her husband to be his wife. He slept with Hagar and she conceived. Nakita niyo po, it was a man's world. Kailangan yung lalaki magkaroon ng anak. So nagdusa ang dalawang babae dito. Siyempre, hindi madali sa tunay na asawa na ipaubaya yung asawa niya doon sa kanyang maid. At lalo namang hindi madali sa maid yun, hindi naman niya choice yun. Baka may iba siyang iniibig, may iba siyang gusto. Pero ang mga babaeng ito ay parang naging mga satellite lang sa buhay ng mga lalaki, lalo nung panahon na yun. So Sarai and Abram took matters into their own hands. Pinangunahan ni Sarai at ni Abram ang Diyos. Sapagkat noong mga nakaraang panahon, ipinangako ng Diyos na itong si Abraham ay magiging ama ng napakalaking bayan, napakaraming tao. Pero 100 years old na siya. Malapit na mag-100 noong panahon na yon, wala pang anak. At si Sarai din naman ay matanda na. Kaya hindi na sila umaasang matutupad pa yung pangako ng Diyos, gumawa sila ng sarili nilang paraan. At yun nga, kumuha ng ibang babae na maaaring maging kasangkapan para magkaanak lamang itong si Abram.
Sa Genesis 15:5, sasariwain natin ang pangako, He took him outside, meaning God took Abraham outside the tent and said, "Look up at the heavens and count the stars, if indeed you can count them." Then he said to him, "So shall your offspring be." Sabi, masdan mo ang mga bituin, bilangin mong lahat kung kaya mong bilangin, sapagkat magiging ganyang karami ang iyong mga anak at kaapu-apuhan. Hindi pa nga nangyayari, so itong mag-asawa gumawa ng paraang kanila lang namang naisipan at hindi nanggaling sa Diyos. Genesis 16:4-6. When Hagar knew she was pregnant, she began to despise her mistress Sarai. Then Sarai said to Abram, "You are responsible for the wrong I am suffering. I put my servant in your arms, and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me." "Your servant is in your hands," Abram said. "Do with her whatever you think best." Then Sarai mistreated Hagar, so she fled from her. Ayan, nagsimula na ang problema. Nagdalang tao itong katulong, at nung nalaman niya na siya nagdadalang tao, yumabang. Ininggit-inggit yung kanyang among babae, hindi na niya sinusunod, siya na ngayon ang star sa kanyang tingin dahil siya ang magbibigay ng anak dito kay Abram. You know, man's ways can lead to trouble. At ayan na nga ang trouble. Sabi naman itong babaeng Sarah, "You are responsible for this." Abram could have spoiled Hagar. Maaring sobrang nabigyan ng pabor, madalas laging kasama, lalo't naglilihi. Kaya sabi ng babae, "Ikaw may kasalanan yan, lumalaki ulo ng maid. Kung siya ay nagdadalang tao, ganito na lang ako." Sabi niya, "She despises me." Binabaliwala ako, iniistab ako dito. Hagar became proud. Ang sabi naman ng lalaki, "Your servant is in your hands." Sabi, maid mo siya, bahala ka kung anong gusto mong gawin. At least Abram was so assuring na hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa kanyang tunay na asawa, bagamat nagdadalang tao itong katulong. So ang ginawa naman itong si Sarai, sapagkat binigyan na siya ng lisensya ng asawang, bahala ka kung anong gusto mong gawin, Sarai mistreated Hagar. Inapi-api naman niya ngayon si babaeng naglilihi. Sarai took revenge. Ang ginawa ng katulong, hindi na niya matiis ang pang-aapi ng kanyang amo, she fled from her. Tumakas, lumayo, naglayas. Hagar left. Now what's the formula for trouble here? Sure formula for family troubles and jealousies? 2 women, 1 man. Or baliktarin nyo, 2 men, 1 woman. Siguradong gulo yan. Kahit pasabihin mo na tolerant, kahit pasabihin mo na legally allowed sa ibang mga bansa, gulo yan. Pagka ang isang lalaki at isang babaeng mag-asawa ay merong third party. Kahit sinong mag-partner, pag may third party, gulo. Dadagdagan pa na isang stepson who was coming. So if you were Sarah, ito yung asawa mo, may ibang katabi, tapos nagdalang tao pa, may dadating pang anak. Look at the mix. A husband, a wife, a concubine, a child not of the legal wife, equals trouble. Noon, hanggang ngayon. Ganyan ang gulo ng maraming pamilya. Si lalaki, nagkakaanak sa iba, o si babae, nagkaanak sa iba, nagkakagulo-gulo. Genesis 16:7-11. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur. And he said, "Hagar, servant of Sarai, where have you come from, and where are you going?" "I am running away from my mistress, Sarai," she answered. Then the angel of the Lord told her, "Go back to your mistress and submit to her." The angel added, "I will so increase your descendants that they will be too numerous to count." The angel of the Lord also said to her, "You are now with child, and you will have a son. You shall name him Ishmael, for the Lord has heard your misery." So, nakita po natin dito, naglayas ang babae at natagpuan siya ng Diyos. Pag sinabing angel of the Lord, it is the angelic form of the Lord, but it was the Lord that was making the appearance. So the Lord found Hagar. Nakita niya doon sa may tabi ng bukal. At anong katotohanan na mahalaga nating tandaan, mga kapatid? The Lord was with Hagar too. Kahit pa nga siya nagkaganon,
kahit pa siya naging disgrasyada, the Lord was with her too. At sabi ng Lord sa kanya, go back. This is not the way to fix the problem. It is only an escapist way. Go back, we will solve this. Oo nga naman, may anak siya, anak ni Abraham, kung saan siya magpupunta. Sabi, bumalik ka dun. May pananagutan ka na rin kasi dinadala mo ang anak ng master of the house. Pero ang bilin sa kanya ng Diyos, submit to her. Submit to Sarai. Lumagay ka sa lugar mo. Huwag mong kakalimutan na kahit nagdalang tao ka, siya talaga yung, hindi natin sasabihin number one, siya yung only one. Kasi siya talaga yung ino-honor ng Diyos na kapareha ng lalaking ito. At sabi naman ng Panginoon, mabait din ng Diyos kay Hagar, I will bless you also. I will bless your forthcoming son. Pangalanan mo siyang Ismael. Sabing ganon. So Diyos din ang nagbigay ng pangalan. Alam niyo, ang nagbibigay ng pangalan sa tao, yung tatay no? So inaari din ng Diyos, anak ko rin yan. Kahit ganyan yung circumstance. So pangalanan mo siyang Ismael. We should note here, brothers and sisters, that the Lord hears even concubines. No? Lalong-lalo kay Hagar, it was not her choice. Wala siyang kapangyarihan sa nangyari sa kanyang buhay. Isa lang siyang sunod-sunurang alipin at utusan na kung saan i-assign mahihiga, doon nga humihiga. She was a victim, so to speak, and the Lord had a soft heart for her. Nakikita nyo, ang bait ng Panginoon, maging doon sa mga babae na nagkaganon. Madalas, mas mabait pa ang Panginoon kaysa sa atin. Pag may babae na nagkaganyan, i-judge mo na, i-label mo na, hindi mo naman alam, madalas victim din. Nadaya. Akala niya yung boyfriend niya binata. Di ba? Yung pala tatlo-tatlo na ang naging asawa. So, huli na nung malaman niya, nagkagano na, nasadlak na siya sa doon. But what we should appreciate here, brothers and sisters, is that the Lord our God is Lord of repair. Gusto niya, perfect ka. Pero kung hindi ka perfect, nasira ka, i-repair ka niya. Bubuin ka niya muli. The Lord works in whatever level people are. Ang Panginoon, meron siyang ideal. Eto ka dapat. Pag nandito ka, great blessing. Pero, hindi ka naging ideal, naging normal ka lang, katulad ka rin ng maraming nadadapa. O, dito ka siya makikitungo sa'yo. May blessing ka pa rin, hindi na lang katulad kung ideal ka. Hindi yun. Hindi ka na lang naging normal, bumaba pa ng bumaba, pero acceptable pa rin, be-bless ka pa rin ng Panginoon sa level na yon. May natitira pa rin blessing sa'yo. Ngayon, lumampas ka na sa line, nasa baba ka na lang unacceptable. The Lord will rebuke you. The Lord will deal with you. But when you submit to the Lord will still repair you and bless you in that level. And when you become detestable, na sobrang sama na at mali na ang nangyari, there will be destruction because the Lord would like reconstruction. And then the Lord will bless you from that end. Ito po ang dapat natin ma-appreciate sa Panginoon. Gusto niya yung pinakamataas na moralidad sa atin, pinakamataas na uri ng pamumuhay, pero kung bumagsak ka sa next level, kakatagpuin ka niya doon. Doon siya makikipag-deal sa'yo, doon ka niya kakausapin, doon ka niya ibe-bless, at doon ka niya aayusin. Maging sa counseling po natin dito sa ating church and ating policy, we always say, this is what God's perfect will is for you. Alam mo, sinasabi, Pastor, ano po ba ang dapat kong maging sexual behavior? Sabi mo, well, God's perfect will for you is that you be chaste, that you be pure, that you be untouched, except by your spouse. Pero paano po yan talagang nangyayari na may ginagawa akong ganitong milagro? Hindi yan ang pinakamaganda, pero kung diyan ka nag-ooperate, alangan namang iwan ka na ng Diyos, iwan ka ng church. So ang sasabihin naman sa'yo, do you practice it safely? Nagkakalat ka na nga dyan morally, baka mamaya clinically nagkakalat ka pa rin. So ayusin mo naman yung pamamaraan mo para hindi ka magkalat ng sakit o magkasakit at kung ano-ano pa. O pagkatapos, paano po yan? Nagkaanak na rin ako. Anong gagawin natin? Buburahin niya yung anak niya, papatayin natin siya, at aalisin natin sa mundo, nandun na. So ang sasabihin natin, remember also your Ishmael. Huwag mong pabayaan, nagkasala-sala ka na, hindi naman kasalanan ng bata. Alangan namang idamay mo ngayon si bata. Yan po ang mga practical questions of life. That the Lord is a Lord of repair. At dito sa storya ng pamilyang ito, marami tayong makukuhang principles. Genesis 17,
15 to 18. God also said to Abraham, "As for Sarah, your wife, you are no longer to call her Sarai. Her name will be Sarah. I will bless her and will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of nations. Kings of peoples will come from her." Abraham fell face down. He laughed. And he said to himself, "Will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? And Abraham said to God, "If only Ishmael might live under your blessing." Sabi ng Panginoon, kayo kasi nag-aapura. Nagkagulo-gulo kayo. Yang si Sarah na yan, palitan mo ng pangalan, magiging nanay na siya. Tawagin mo siyang Sarah, bibigyan ko siya ng anak, at pagpapalain ko yung anak mo na yon, doon ako makikipagkasundo, doon sa magiging anak nyo ni Sarah, hindi sa anak nyo ni Hagar, doon ko ibibigay ang pangako at kasunduan. Natawa ngayon itong si Abraham, nagpagulong-gulong ng katatawa. Sabi, 100 na ako. Tingnan mo yung asawa ko, 90. Maglilihi pa. Paano yun? Nagtatawa siya. Sabi niya, kung pwede na lang sana, si Ismael na lang, ayan na naman eh. Bakit kailangan pa kaming magpilit? May Ismael na. So ang sabi ng Panginoon, her name will be Sarah. There will be a change of status. And then he laughed. Abraham problematized the mechanics of how Sarah would become pregnant and asked that Ishmael himself be blessed by the Lord. Si Ismael na lang. Sabi niya, if only Ishmael might live under your blessing. You see, a father's heart at work. Siyempre, mahal na rin niya yung anak niya na yun. Sabi niya, ito na lang, kahit hindi na kami magkaanak pa ng asawa ko, ito na lang, i-bless niyo. Hindi naman yun ang choice ni Lord. Hindi naman niya idea na magkaroon ng Ismael sa mundo. Genesis 17, 19 to 22. Then God said, "Yes, but your wife Sarah will bear you a son, and you will call him Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him. As for Ishmael, I have heard you. I will surely bless him. I will make him fruitful and will greatly increase his numbers. He will be the father of 12 rulers, and I will make him into a great nation. But my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you by this time next year." When he had finished speaking with Abraham, God went up from him. Napakalinaw ng naging usapan. Dahil ipinapakiusap nitong si Abraham na i-bless naman ng Diyos si Ismael, siya na lang. Sabi niya, as for Ishmael, sige, I will bless him. So God pronounced blessings for Ishmael too. Nakita nyo, kahit hindi siya yung anak within wedlock, ibe-bless din ng Diyos. Sabi niya, but my covenant I will establish with Isaac. God affirmed his will to covenant with Abraham's son, with Sarai. So nabaliwala yung enterprise, yung pagod nila, hirap, mga dusa, pagpapakasakit ng marami para magkaanak kay Hagar. Kasi hindi naman doon sa linya na yon bibigyan ng Diyos ang blessing niya. Genesis 21, 1-3. Now the Lord was gracious to Sarah as he had said, and the Lord did for Sarah what he had promised. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age, at the very time God had promised him. Abraham gave the name Isaac to the son Sarah bore him. So the promise was delivered. Oo nga, si Sarah na 90 years old, naglihi. Kaya kayo mga 90 dyan, kaiingat kayo kasi pwede pa. Nakita niyo itong si Sarah. 100 years old na si Abraham o nagkaanak pa. So walang matanda sa Diyos. Kung gusto ng Diyos, wala ring masyadong bata. Ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos. He's God above the law and above the rules. Pag gusto niya, wala makakapigil. Pag ayaw niya, wala makakapilit. Kita niyo, hindi naman siya napilit na ibigay yung covenant kay Ismael. Ang gusto niya, dun sa anak ni Abraham at saka ni Sarah. At yun ang nakapanaig. Genesis 21, 8-10. Nung iniwawalay na yung bata, tinitigil ng i-breastfeed. The child grew and was weaned. And on the day Isaac was weaned, Abraham held a great feast. But Sarah saw that the son whom Hagar the Egyptian had born to Abraham was mocking. And she said to Abraham, "Get rid of that slave woman and her son.
For that slave woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac. Heto na naman, family trouble. Noong may ritual, may seremonya at may piyesta dahil sa araw na ipinigil na ang breastfeeding sa bata, big event yan sa kanila, nagkaroon na handaan. Sabi sa Bible, Sarah saw that Ishmael was mocking Isaac. Hindi sinabi ng Bible that Ishmael was mocking Isaac. Sabi, Sarah saw. In other words, tinitingnan natin yung kwento from the point of view of Sarah. Sa tingin ni Sarah, nilalait, kinakantsawan, nililibak nitong si Ishmael yung si Isaac. Siyempre, yung mga stepmother, ang tingin niya sa ginagawa ng lahat ng stepson, masama. Diba? Bihira ang nakakakita ng totoo kasi colored yung mata. Gustong-gusto niyang pababain yung puntos, masiraan itong si Ishmael. Kaya ang tingin niya, kinakawawa yung anak niya. Sabi niya, he was mocking Isaac. Ishmael's behavior could have been magnified and demonized because she was an outsider now to Sarai and a threat to Isaac. Remember, just a few verses ago, pakana lahat ito ni Sarai dahil wala siyang anak. Nung nagkaanak na, sabi niya, palayasin mo yung babae niya at ang anak niya. Kasi ngayon, iniisip na niya, baka makahati sa mana itong anak na nauna. Sabi niya, get rid of the mother and son. Now, Sarah wanted the two out of the equation. Naiiba ang maraming bagay pag nagkakaanak ang tao eh. Kaya si Sarah ay na kanina open-minded. Nung nagkaroon na ng sariling anak, hindi na. I-eliminate na niya ang lahat na maaring makaagaw ng kanyang sariling anak sa pagmamahal ng ama. At ganyan ang lahat ng mangyayaring digmaan sa bawat bahay na may stepmother o stepfather. Except siguro 2%. Kung kayo yung kaibig-ibig at makadiyos na stepmother. Kadalasan, nananaig na yung selos. Yung mga anak sa una, gusto mo nang pasamain, siraan ang siraan, para yung anak mo, ang gumanda ang image. Kahit nga walang sariling anak, nangyayari yan. Because there was already the issue of inheritance. Agawan. Genesis 21:11-13. The matter distressed Abraham greatly because it concerned his son. But God said to him, do not be so distressed about the boy and your maidservant. Listen to whatever Sarah tells you, because it is through Isaac that your offspring will be reckoned. I will make the son of the maidservant into a nation also, because he is your offspring. So nabagambag itong si Abraham dahil talagang mahal niya yung anak. Ito namang asawa, sabi, paalisin mo yung mga yan. Hindi na pwedeng nandito sila. So the matter distressed Abraham. Once more, a father's heart on display here. Abraham was distressed for Ishmael, his son. Ganyan siguro ang nararamdaman ng lahat ng tatay na yung kanila ngayong bagong asawa o pangalawang asawa, gumagawa na ng paraan para ma-etsepwera yung mga anak sa una. Nahahati ang puso, nasasaktan. Pero siyempre, si babae naman, mga himas-himas dito, bulong-bulong, at the end of the day, siya yung mananalo. Sabi naman ng Diyos, dito kay Abraham, listen to whatever Sarah tells you. Sabi ng Diyos, kung pinapaalis ni Sarah, sige na, paalisin mo. God here established order. Listen to Sarah. Siya naman ang official wife mo talaga. Sabi, paghiwalayin ang dalawang ina at paghiwalayin ang dalawang anak dahil magkaiba sila ng ina. At sabi niya, tungkol naman kay Ismael, because he is your offspring, anak mo naman siya, God reaffirmed His blessing for Ishmael. So, nakapanaig ang Sarah, talsik ang mag-ina. Genesis 21:14-16. Early the next morning, Abraham took some food in a skin of water and gave them to Hagar. He set them on her shoulders and sent them off with the boy. She went on her way and wandered in the desert of Beersheba. When the water in the skin was gone, she put the boy under one of the bushes. Then she went off and sat down nearby, about a bow shoot away, for she thought, I cannot watch the boy die. And as she sat there nearby, she began to sob. Sobrang dramatic moment. Itong babaeng walang kamalay-malay, nagpakanayong mag-asawa, ngayon siya ang napalayas. So bit-bit ang anak na maliit pa,
Binigyan lang ng konting tubig at baon at pinatatawid na ng disyerto. Hala, umuwi ka na sa inyo. Ano naman ang mararating ng tubig at konting baon? Ang pobreng mag-ina ngayon, naubos na ang baon, inihanda na lang ang sarili nila na mamatay. Inilagay ng ina ang kanyang anak sa lilim ng konting damo, yung mga bushes, pero hindi niya kayang bantayang mamatay anak niya, lumayo siya. At nagsimula siyang humikbi, nagsimulang humagulgol. There was such a very sad parting, poor Hagar and poor Ishmael. In the desert, there was nothing but hopelessness and extreme difficulty. The poor woman could not resort to anything but to sob. She was crying in despair. Mga kapatid, ganyan ang inaabot ng mga second families. Yung mga outsiders, mga mistresses, mga children out of wedlock, walang kalaban-laban. Always apologizing for their existence. Yung mga anak sa ganitong uri ng sitwasyon, hindi na maipaliwanag bakit iba ang apelyido nila, bakit magka-apelyido sila ng nanay niya. Sa mga program sa school, may drawing na eto ang tatay, eto ang nanay, hawak-hawak ang anak. May mga PTA meeting, mga parents meeting, walang madalang magulang. Yan ang kalagayan ng napakaraming bata. Kalagayan ng napakaraming mga babae na hindi maamin sa baryo nila na siya naging number 2. Laging tuwing uuwit mag-isa, anak lang ang dala, laging nasa abroad ang asawa. Ikinukubli ang katotohanan kasi hindi matatanggap ng marami. Marami mga ganitong babae na nagiging biktima na nga, pagkatapos society will victimize them twice over because they will not have a soft heart for such women. Mga number 1, huwag kayong mabahala. Hindi natin kinakampihan ang number 2 o number 3 o number 4. Ang sinasabi natin dito, nakikita natin sa kasaysayan na ang Diyos, bagamat ganun ang nangyari, hindi niya inalisan ng pagpapala ang maginang ito. Genesis 21:17-20. God heard the boy crying, and the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, "What is the matter, Hagar? Do not be afraid. God has heard the boy crying as he lies there. Lift the boy up and take him by the hand, for I will make him into a great nation." Then God opened her eyes, and she saw a well of water. So they went and filled the skin with water and gave the boy a drink. God was with the boy as he grew up. He lived in the desert and became an archer. While he was living in the desert of Paran, his mother got a wife for him in Egypt. So, mga hikbi nung ina, iyak nung bata, nakarating sa langit. Dininig ng Diyos. God saved mother and son from death, and God was with Ismael as he grew up. Kung ito ang kalagayan ng ilan sa atin, ayaw kayong kilalanin ng lalaking bumuntis sa inyo. O kaya kayo anak na ayaw ng kilalanin ng ama nyo o ng magulang nyo, may ama pa tayo sa langit na hindi nagpapabaya, nadidinig ang ating mga iyak, ang ating mga hikbi. Kaya kung ayaw ba sa inyo, diwag, kumapit kayo sa Diyos, manahan kayo sa Diyos, sapagkat ang ating Diyos is God of repair, God of love. Walang pinipili ang pag-ibig niya, ano man ang kalagayan mo. Kaya mabuti kung may tatay ka, mabuti kung may asawa ka dyan, pero kung ikaw na mismo itong pinupuwera, kung ipagsiksikan ng sarili mo, may Diyos pa tayo sa langit at marami pang pagpapala na pwede siyang ibigay. Ito pong si Ishmael lang siyang naging ama ng Arab nation. At ito namang si Isaac ang naging ama ng mga Jews. Nakita niyo hanggang ngayon may hidwaan. Di matapos-tapos na hidwaan, sinimulan kasi nitong mga babaeng ito. Number 1 na siyempre si Sarah, siya naman yung may pakana niya ni. God hears even and especially disadvantaged children. Lahat ng uri ng disadvantaged children. Kaya yan ay abandoned child, kaya yan ay hindi kinikilala, abused child. Heaven is a very soft heart for such people. And God calls even second wives from heaven. Saan tinawag ng Diyos Hagar? From heaven. Sabi niya, alam ko ang iyong kalagayan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Tumayo ka
itayo mong anak mo, ako magtataguyod sa inyo. So lift the boy up. Lift up, not pull down. Huwag mo siyang iwan para mamatay dyan sa ilalim ng konting tinik. Bumangon kayo kasi hindi man kayo kinikilala ng magulang na tao, ang magulang niyo sa langit, kinikilala kayo. At sabi, open your eyes, may makikita kang bukal, lumalabas ay tubig. Naglagay ang Diyos ng bukal sa disyerto, naghimala, para patuloy na mabuhay ang mag-asawa, ang mag-ina. Sabi niya, see what God has for you. Hindi lang si Abraham ang mundo. Hindi lang bahay ni Sarah ang mundo. Ang buong daigdig ay sa Diyos at may lugar ang bawat isa. So mga second wives, mga single mothers, yung tinatawag ko minsan ng mga disgrasyada, mga separada, abandonada, open your eyes like Hagar because God gives you a spring. Kung pinagkakaitan kayo ng mga tao, hindi yung gagawin ng Diyos. Because God cares. Lalong-lalo doon sa nadapa, naagrabyado, o nagkamali man. God is God of repair. Salamat, ganon siya. So there was a well of water for this mother and son. There was life. There was life after Abraham. There was life after Sarah. There was life even in the desert. Because God is life. And the Bible was very emphatic. God was with the boy. What are the other lessons that we can glean from this story? Kung babalikan natin, let God bless you His way. Kung gusto ng Diyos sa pagpalain ka, meron siyang paraan. Huwag mong pangunahan, huwag mong unahan, huwag mong pakialaman. Hayaan mong Diyos ang kumilos. Do not improvise. Do not be impatient. Isaiah 55:8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. My time is not your time. Sabi ng Panginoon, wait upon the Lord. Nakita nyo, nagkaganon na si Hagar, nagkaganon si Ismael, nasaktan din naman si Sarah, nahirapan ang loob ni Abraham, pero nabaliwala naman yung ginawa niya, hindi pa rin dun ibinigay ang pagpapala sa bunga na yon. Nasayang ang lahat ng pagod. Another lesson, husbands, stick to one wife. 1 Timothy 3:2, the overseer must be above reproach, the husband of but one wife. Another wife is not God's solution to your problems. Kung di ka masaya, gumawa ka ng saya. Hindi magandang samahan nyo, pagandahin mo. Yung kukuha ka na naman ng panibago, hindi yun solusyon. It was Sarah's idea, but it never worked. Ang pinagkaiba lang ni Abraham dito sa kwento, mga kapatid, hindi naman siya nagtaksil sa asawa niya. It was Sarah's idea to begin with. There was no betrayal. There was no unfaithfulness. Pero nasaktan pa rin yung Sarah nung nagkaanak na. Paano kung may betrayal pa? May mga wives na kuminsan malalaman na lang nila, high school na pala yung anak nung asawa nila kung saan. Alam niyo, pag naaalala ng babae yung ganyan, nire-recall niya lahat yung mga panahon na wala ka, Holy Week na wala ka, Paskong wala ka na sinabi mo may trabaho ka, may ganito. Iisipin niya lahat, siguro nandun sa kabila. Yung multo na yon na iisiping dinaya mo siya at patuloy mo siyang dinadaya, ay napakahirap dalhin ng isang asawa. Kahit pa sabihin mong, sa'yo naman ako umuuwi, sa'yo ang aking sweldo. Anong sweldo? Madali naman paraan niyang sweldo na yun. Nagagawa ng paraan niya na mahati. May paperwork pa, may resibo pa kung gusto mo. Sasabihin, sa'yo naman ako umuuwi pag Noche Buena, pag Medianoche. Oo nga. Pero alam nyo, kahit sa 100 araw, 99 days kayo sa wife nyo, yung isang day na wala kayo doon, na pinagtataksilan nyo siya, ibig sabihin mas pinapahalagahan nyo yung kapartner nyo sa pagtataksil. And the feeling of betrayal cannot be understood by the men. But you can imagine. Na kahit sandali ka lang na nawawala, pero mo dinadaya mo siya para doon sa isa. Pero yung isa hindi mo dinadaya dahil alam na alam niya pagkasama ka ng sarili mong asawa talaga. So sinong nadadaya? Di si number one. Si only one. Mahirap dalhin. Ngayon, sakasakali, because the Lord is Lord of repair. Hindi naman tayo perfect lahat eh. May nangyari na, ano pa? Nagkaroon ka ng affair, nagkaroon ka ng anak, ano ngayon ang gagawin natin? Our Lord is Lord of repair. Kung saan ka nandun, lulusong siya, doon siya ngayon makikitungo sa'yo dahil hindi ka na makaakyat. Should an error be committed, should a child be born out of wedlock,
do not punish the child. At ito dapat ang unawain kahit ng number 1 o only 1. Nagkaanak yung asawa nyo sa iba, may pananagutan siya sa bata. Sige na, burahin nyo na yung ina, pero yung anak, hindi dapat. Dahil pananagutan na yon. Siyempre, sa pagseselos mo, ayaw mo nang magkabalikan pa yung asawa mo tsaka yung nanay nun, gusto mo burahin na yung mag-ina sa mapa katulad ng ginawa ni Hagar. Pero, if we can grow emotionally and be more evolved, you should allow your husband to support this child. Hindi kasalanan ng bata na isinilang siya sa balat ng lupa. Do not ostracize and do not label the child. Sa atin kasi sobrang unfair. Papel pa lang nakalagay, illegitimate. Malay ba naman ang bata na yun ang mundong sinuot niya nung siya isinilang? Kawawa naman. Hindi dapat ganon. Sabi, ano ba yan? Yan ba yung putok sa buho? Anak sa labas? Sari-sari mga pangalan. Avoid calling people these names because it's so cruel. No? Hindi yun kasalanan ng bata. So support the child. Proverbs 13:22, a good man leaves an inheritance for his children's children. I like to be emphatic that if you would support this child, you must cut the relationship with the mother. At kung maaari pa dapat, yung wife niya ang mag-manage ng support sa child na yun para hindi na kayo muling madarang at magkabalikan ng nanay. God is God of repair. No? Ngayon, halimbawa, hindi mo na talaga maiwasan, nagkaanak ka na sa iba at kung ano-ano, avoid raising children from different mothers in one house. Gulo yan. So sabihin mo, hindi ko kayang 2 houses. Bakit ka nag-anak kung kani-kanino? Di mo pala kaya. Pagkatapos yung mga anak mo, walang katapos ang hidwaan, nagkakagalit doon. Kasi pag tunay na magkakapatid na magkasama sa bahay, yung isa ayaw kumain, yung isa ayaw maglaba, hindi yung pinapansin eh. Pero nakita mo pag step or half brother, half sister yun, minamalaki agad. Katulad ng nakita ni Sarah, minalaki niya agad kasi hindi niya anak. Pero kung anak din niya yon, kahit sinapak pa yung kapatid ng bunso, sabihin mo, huwag mong sinasapak ang kapatid mo, ganun lang ang ending. Pero kung mo anak ng iba, sobrang minamasama na. Nadodoble ang kahulugan. Genesis 37:3-4. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in old age, and he made a richly ornamented robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Alam niyo kung bakit itong sila Joseph the Dreamer, kaaway ng mga kuya, magkaiba ng ina. Kaya kung hindi kaya, huwag gawin. Ngayon, yung iba siyempre, sasabihin natin, never have more than one wife. Pero iba, antikas pa rin ang ulo, meron pa rin. So, nasan yung repair doon? Do not have more than one wife in the same house. Kung hindi ka talaga mapigil, dapat mapapigil ka eh. Hindi ka mapigil, abay huwag mo nang dagdagan ng kamalian, pinagsama mo pa sa isang bahay. May ganon. Ang kapal. Akala mo si Solomon, pobre naman. Ang liit-liit na nga ng kita, 2 pa yung asawa. Diba? 1 Samuel 1:2 and 4-6. Itong si Elkanah had 2 wives. One was called Hannah, and the other Peninnah. Whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portions of the meat to his wife Peninnah and to all her sons and daughters. But to Hannah he gave a double portion because he loved her, and the Lord closed her womb. And because the Lord had closed her womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. Nakita niyo itong 2 babae sa isang bahay, walang ginawa kundi mag-away, magparunggitan, magpahirap. Ito namang si Macho, pinagsama yung 2 doon, para lang sa benefit niya, pero ang nahirapan naman yung 2 babae. Mali na nga, doble mali pa. Pinagsama pa. Isa pa pong lesson, mga Hagar should take their proper places. Alam nyo na nga kayo number 2, number 3. Gusto nyo pa sa February 14, kayo yung date. Sobra na kayo noon. Tama na kayo sa February 6. Pre-Valentine. Siyempre, hindi mo alam kung 3 Kings ba o Ash Wednesday yung dinner nyo, no? Pero, Hagar ka naman Alam nga namang ikaw pa yung kasama sa Noche Buena. Diba? May mga ganon, hindi lumalagay sa lugar. Mali na nga, dinodoble pa. Sila pa itong may gana magselos. Pag uuwi na yung lalaki sa asawa, ayan, uuwi ka na naman. Siyempre, lumagay ka dapat sa lugar. Do not be proud and do not provoke a fight. Lumagay sa lugar.
Now remember your Ishmael. Yun ang title natin eh. Despite your Isaac, despite your Sarah, may pananagutan ka. Maraming problema sa Filipino men, macho-macho, kayang-kayang mang anak, hindi naman makapagpalaki ng anak. Nililimot na lang. Ang pobreng babaeng umibig, nadaya, siya na yung napahiya, tumaas pa yung pride ni lalaki dahil may conquest, alam niyo naman yung double standard, tapos si pobreng babae ngayon na magpapalaki sa anak na ito. Samantalang pareho lang naman nilang ginawa yung ginawa nila. So let us be kinder to Ishmaels, to children born in less than dignified, honorable, acceptable, and usual circumstances. Don't forget that the Lord Jesus Christ was born that way. Matthew 1:19, Joseph had in mind to divorce Mary quietly because suddenly, buntis na lang yung Mary, hindi malaman kung sino yung tatay, lumaki ang Panginoong Jesus, ang kanyang image, illegitimate siya. Wala namang naniwala sa barangay nila na Holy Spirit yun. Kaya nga hanggang nung siya matanda na ayaw pa rin siyang paniwalaan ng mga kapatid niya, yung mga half-brothers. There was this question mark over Jesus' head kung kanino nga ba siyang anak. Kaya alam nyo, kung meron tayong mga kapatid na ganitong kalagayan, yung pagkakasilang nyo sa mundo is out of wedlock, questionable, dishonorable sa tingin ng marami, merong kang kakaintindi sa inyo, ang Panginoong Jesus. Kasi lumaki siya under that shadow of a question mark about the legitimacy of his birth. Fathers who have children by more than one spouse, remember your Ishmaels. Be responsible. And then correct it. Be faithful to your wife. Be kind to your children despite your Sarah. At yung mga Sarah naman, na mga stepmother, maging mabuti naman kayo doon sa mga anak sa una. Kaya alam nyo, kung ang namatay yung tatay mo, madalas hindi ka naman maaapi kasi yung nanay mo mag-asawa man uli. Siya naman ang nagpapaandar ng bahay, ng kusina. Bihira namang ipapaapi ng nanay ang sariling anak. Ang naaapi, yung namatayan ng ina, tapos yung tatay nag-asawa uli. Kasi yung stepmother ang may hawak ng susi, nakalak ang margarine, bilang ang canned goods. Pag birthday mo, yun lang, mga pansit na instant lang ang mga handa. Pagka anak niya yung may birthday, garbo ng handa. You know? Kayang-kaya naman ng babaeng maniobra ang lahat ng yan. Si lalaki naman manonood ng TV, magbabasa ng dyaryo, katabi si asawa sa gabi, wala nang napapansin yan. No? Kaya kung kayo, mga lalaki, meron kayong mga pangalawang asawa, magbantay-bantay kayo, baka naman aapi na yung mga anak nyo sa sarili nyong bahay. Kumakain nga ng bangos, pero puro likod. Dahil yung tiyan nandun sa anak ng babaeng laging kinakalikot ang tenga nyo. Diba? Siyempre naman, dahil pag nagpabulong-bulong na yan, mananalo na siya. Wala namang spokesperson, yung mga naulila sa ina. Kailangan maging mabait. Kayo, stepmother, tatanda din kayo. Di ba? Ngayon, heto ka, stepmother ka, tumanda ka na, namatay na rin yung asawa mo. Sino ngayon ang kaharap mo na lumalaki, nagiging malalakas? Eh di yung mga stepchildren mo. At habang lumalaki sila, if you employed very, very dirty tactics when they were children, you abused their childhood, pagtanda nila, mabibisto nila yung style mong bulok. At kung gantihan ka, di kawawa ka naman. Ang pinakamadali, mahalin mo na lang kasi kung mamahalin mo naman yung mga yan, mamahalin ka rin. Nawala na nga ng ina eh. Kaya matuto na tayo sa karanasan. Matuto na tayo sa napakaraming kasaysayan sa Biblia. Sarah, be kind to your Ishmaels. Anak din sila ng Diyos. Pag may mali, i-repair. Maganda sana walang mali pero nagkakamali ang tao. Nakita nyo? Hindi na nanisi yung Diyos, inayos na lang. O umuwi ka, ayusin ito. O paghiwalayin sila. Kasi talagang ganun, nagkakaroon ng crack, nagkakaroon ng imperfection. Ang mahalaga, tuloy ang buhay, ituwid ang liko, kalimutan ang nakaraan, at magkaroon ng buhay muli. Ano ang mga itinuturo sa atin yan? We live in an imperfect world. We have imperfect spouses. We have imperfect characters. But we have a perfect God who can give us hope, who can repair our lives. Kung kayo mga mag-asawa, nagkaroon na ng lamat dahil nagkaroon ng ganitong mga pagtataksil, huwag niyong palakihin yung lamat, i-repair niyo. Meron ako dating kina-counsel,
na mag-asawa, yung babae talagang akala mo paraiso yung buhay niya, akala niya siya lang talagang kaisa-isang babae sa balat ng lupa sa kanyang asawa. Nung malaman niya, magka-college na pala yung anak ng asawa niya. Diba? Magpapakamatay sana siya kasi may mga baril sila sa bahay. Kasi yung asawa niya, militar. Kaya lang sa haba ng replay, hindi maabot-abot ng kamay niya yung gatilyo. Ang ginawa na lang niya, yung asawa na lang niya babarilin niya, mas madali nga naman pala, no? So ilag ng ilag naman tong si militar kasi sanay namang umilag. Pero ang nangyari, dahil sa crisis na yun ng buhay nila, nagpa-counsel, this entire household knew the Lord. At naging mga lingkod pa ng Panginoon na ituwid pa ang buhay. May pag-asa eh. May pag-asa. Huwag nyo na lang malakihin pa yung naging mga pagkakamali. Kasi hindi na rin naman kayo magpapalit pa ng asawa at hindi naman dapat. Hindi naman kayo magpapakamatay para wakasan na yung buhay. So mabubuhay pa rin kayo. So gandahan na lang. I-salvage yung pwedeng ma-salvage, maisalba, maitira pa. Kasi lagi, araw-araw, the blessing of the Lord is new every morning. Aming Diyos, salamat sa kwentong ito na bagamat magulo, pwede namin kapulutan ng aral sa mga sarili-sariling gulo din naman ng mga gusot-gusot namin mga buhay. Ituro mo sa amin, sino ba kami sa kwento? Abraham, Sarah, Hagar, Ishmael, Isaac, o audience, mga kamag-anak, mga miron, ipakita nyo kung anong dapat namin gawin. Na bagamat dakila itong mga tao ito sa Biblia, may mga mali sila, huwag naming kopyahin. Pero pumulot din kami sa mga tama at maganda nilang ginawa. Turuan mo, Panginoon, ang mga pamilya na limutin ang mga naging pagkakasala, pagkakamali, mga pagtataksil noon. At turuan mo ang lahat magkaroon ng realization, restoration, katapatan na, at mapaayos ang buhay. Turuan mo kami, Lord, na maging mas mabuti, mabait sa mga babaeng nasa sadlak sa ganitong uri ng buhay. Lalo naman maging mabuti kami sa mga bata na biktima lang ng ganitong mga pagkakamali ng kanilang mga magulang. Ituro mo sa aming maging mabait tulad nyo. Mabait, kumakalinga, mabuti, tumutulong sa mga walang ama at mga walang asawang masandalan. Kayo ang aming Ama sa langit, kayo ang aming kapartner sa buhay na siyang pwede naming asahan. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, tayo yumuko, humingi tayo sa Panginoon ng katuruan kung ano ang babaunin nating leksyon mula sa kwento ng magulong pamilyang ito. At nawa, dahil sa gulo nila na pinag-aaralan natin ngayon, matuto tayo ng mga prinsipyo para ayusin ang mga buhay natin. Kayo mga nasaktan dahil napagtaksilan ng asawa, magpatawad na kayo and begin again. At yung mga nagtataksil dyan, tigilan nyo na yan kasi hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ituwid, pangatawanan ang mga naging mga pananagutan. Let's be kinder to the victims, especially the women and the children. Bow before the Lord and let Him deal with you in a very personal way. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Remember Ishmael. Ako po si Pastor Arnold Hernandez. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo at makisaya sa Jesus Celebration sa ating Day by Day Bonifacio Global City. Tuwing linggo sa oras ng 3 hanggang 6 ng hapon sa 8th floor Menarco Tower, 32nd Street, BGC, Taguig City. At para po sa detalye ng schedules at location, narito po ang ating contact details. 0949-992-6574 at visit FB page Day by Day Bonifacio. Halina't ipagdiwang ang Panginoong Yesus! Sa
sa sinapupunan. Ako'y iyong kilala. Wala na nang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat, dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagat sa labis ang inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin bawat butil ng buhangin, ang habag niyo'y ganon karami rin. Ang pag-ibig niya sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Paano ba masusukat taas, lalim, layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailanman. Pagdaang ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y
pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, sa tuwina'y lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasa daldalisay ang puso ko'y humihimlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!